What's going on mga kamambo? It's your boy Rico again. And for today's vlog, tayo ay magpapalit ng brake shoe. Kasi wala na siyang preno, mahina na. Dito sa kanyang brake lever, sobrang sagad na. Tapos sa kanyang adjuster dito, sagad na rin, hindi na maikot. So kung ikaw ay baguhan sa pagmumotor at sa pagkakalikot at gusto mong matutunan kung paano magpalit ng brake shoe, madali lang naman. Napakita ko sa inyo kung paano. Bali, ang proseso ng pagpapalit ng brake shoe, una, kailangan muna nating tanggalin yung pipe para mahugot natin yung mags. Kung naka-aftermarket pipe kayo, katulad ng mga X6, mga Apido, at kung ano-ano pang pipe, usually meron yan dugtungan dito. Pwede mo na yung tanggalin kahit hindi binabaklas yung buo. In my case, naka-stock pipe pa tayo. So, obligadong tanggalin natin siya doon sa may cylinder head, pati dito sa may bracket para mahugot siya ng buo. At ang kakailanganin natin ay ito lang, number 12 na socket para sa ating socket wrench at number 24. At syempre yung extension ng socket wrench. Pwede rin kayong gumamit nito ng T-wrench na mahaba, kaso kapag sobrang higpit like dito sa mga bracket na to, may tendency kasi yan minsan na maputol dito sa pinag-weldingan. Hindi katulad ng mga socket wrench, mas matibay kasi to. Mas kaya niya kahit gaano kahigpit. Ang magiging challenge lang ay wala na kasi tayong impact drive. Eh alam naman natin, ang mga rear nut ay sadyang matitigas, sadyang mahigpit yan. Kasi syempre, para matibay, para hindi basta-basta kumalas yung ating mags sa likod. May nalaman akong technique kung paano, nakikita ko lang sa dating mekaniko natin. Susubukan natin siyang manu-manuhin na lang. So, tara. So sa pipe, dalawa yung tornilyo na babaklasin after matanggal yung nut dun sa may cylinder head. So isa dito sa taas and then isa dito sa baba. 12 pa rin yan, kasize lang din ng nut sa cylinder head. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were. Kung kanina, ito yung gamit natin. Sa gagawin nating paraan para matanggal yung rear nut, ay nagpalit tayo nitong mas mahaba. Kasi dahil wala tayong impact drive, dahil counterclockwise ang pagluwag ng rear nut, ang gagawin natin ay bibiglain nating paikutin ang mags, ganyan. At yung impact ang makakapagpatanggal sa rear nut. Kasi sa sobrang higpit niyan, kahit persahin mo, hindi talaga kakayanin. So yung malakas na impact ang kailangan natin. Ngayon magsasapin tayo ng basahan kasi kung makikita nyo yung mga pingas-pingas na yan sa simento, dyan galing yan. nung may mekaniko pa tayo. So sa kanya ko lang din to nakuha itong technique na to. So tara, try natin. And
and boom! Alas! So ngayon, gagamitin ulit natin tong maliit na socket wrench. Grabe, sobrang dumi. At palitin na rin talaga. So, lilinisin na rin natin yan. Tatanggalin muna natin tong ating nakasalpak na brake shoe. So, dahil sobrang dumi, gamit tayo nitong Red Speed Degreaser. Meron tayo ditong detailing brush at tubig pang banlaw. So pagkatapos ng mahaba-habang linisan, yan ang itsura niya gamit itong Red Speed Degreaser. Pero medyo matagal-tagal din ako kuskusan kasi sobrang dumi talaga at sobrang kumapit na. Dinamay ko na rin to, medyo kinuskus ko na rin ng konti. So salpak na natin yung brake shoe. Pagkatapos natin maisalpak yung brake shoe, lalagyan natin ng grasa itong part na to. Ito lang. Ang purpose niyan ay para sa susunod, pag uhugutin ulit yung mags, lalo at malapit na rin tayo magpalit ng gulong, hindi siya matigas hugutin. Napansin nyo yung ginawa natin sa pagkikpit, ginaya lang din natin yung technique sa pagluwag kasi para ma-make sure na maigpit talaga siya. Balik na natin itong pipe. All goods na si Pinky. Okay na yung kanyang preno. Na-adjust ko na rin. Sa mga newbie pala na hindi nakakaalam, kapag nahihinaan kayo sa preno nyo, dito lang yun ina-adjust. Kapag medyo malalim na dun sa brake lever, pipihitin nyo lang to clockwise para medyo mas bumabaw ulit yung pagpiga nyo dito sa brake lever. Isa rin pala sa dahilan kaya tayo nagpalit ng brake shoe, bukod sa mahina na rin talaga yung preno. Ito ay isa sa mga preparation natin. Kasi meron tayong upcoming North Luzon Loop, pero wala pa tayong exact date. Ang target ko ay siguro mga last week ng February o kaya first or second week ng March. So yun ang target natin. So ito ang part 1 sa preparation natin. Kasi si Pinky ang gagamitin natin para sa North Luzon Loop.
So marami pa akong ipe-prepare sa kanya, marami akong ihahanda. So nauna na yung preno. Dahan-dahan lang kasi medyo magastos. Susunod natin yung ating mga gulong. Tapos basic maintenance like panggilid, FI cleaning, throttle body, tune up. Tapos syempre kailangan din natin ng malakas-lakas na ilaw, which is mini driving light. Wala pa kasing mini driving light to. So yun ang abangan nyo sa mga susunod. Yung mga gagawin nating upgrades at maintenance kay Pinky. And then hopefully, yung target date natin ng North Luzon Loop ay magawa natin. So, dito ko na po tatapusin ng vlog. Salamat sa panonood. So kung nag-enjoy kayo sa video, please like, share, and subscribe. And see you on the next content. Peace!